So eto na nga mga idol, Yokohama Big Corsair mapapadali ang pagpasok sa playoffs ngayong season at Kai Sotto at Yuki Kawamura inihahanda na ni coach para sa next game nila kontra sa kupunan ng Nagoya Flying Eagles. And bago tayo magpatuloy sa iyo na mga kaibigan, shout out time na tayo. So unahin ko lamang po yung first 10 na nag-comment ng mabilisan po sa ating video. Yung susunod na shout out sa next video na po mga kaibigan, shout out na po sa ating mga solid subscriber: Ronald Verbosidad from Taguig, Elbert Torres from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia, Roger Perino from Cebu, zoom out from Baras Rizal, Bahi Tricycle, shout out po idol Albert Munar from Singapore, Cesar Tamayo from Taguig sa mga kasamahan niya po na guard sa Shiki, shout out po Florentino Javier from Las Piñas City, Jan Paul Vidal Balsa from Quezon City, Oliver Hernandez from Baranga, Candaba, Pampanga, Serapio Jela from Makati Barangay, San Isidro. Mga kaibigan, tama shoutout, no? Please comment down below your name kung taga saan ka. Isa-shoutout natin yan. Napapanood po tayo sa iba't ibang mga bansa. Shoutout sa ating mga OFW dyan na solid fans sa kanunod sa ating channel, no? And please huwag kalimutan mga kaibigan i-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. So narito na mga idol. Mga kaibigan, may 15 games na lamang po ang Yokohama Big Corsair at kinakailangan nila magkaroon ng 11 wins para magkaroon ng sure slot sa playoffs ngayong season at makapasok sa top 2 sa standings. Pero wag po kayong mag-alala dahil 8 teams naman po ang kinakailangan ngayong playoffs. So kung titignan po ninyo, napakalaki ng tsansa ng Yokohama na makapasok sa playoffs. Bakit kamot? Bakit ko nasabi mga kaibigan? Hindi pa nga tapos ang laban. So tignan nyo mabuti, no? Mga kalaban ng Yokohama bukas po ng kupunan po ng Nagoya Flying Eagles. Susunod naman ito, yung 8 Tokyo lamang po ang kanilang paghahandaan, which is nasa pang top 2 po sa standings. At alam naman natin medyo mabigat din na kalaban itong 8 Tokyo, may mga ex-NBA player. Pero hindi pwedeng baliwalain itong Nagoya Flying Eagles na nasa pang 16 po. Kasunuran lamang natin pang 15 kasi standings natin, pang 16 naman itong Nagoya Flying Eagles. So uhaw din sa panalo ito. Sigurado may estratehiya ito dito sa Yokohama. At yung mga susunod na mga kalaban naman ng Yokohama, hindi na po ganoong kadali or hindi na po ganoong kahirap labanan. Tulad na lang ng Ibaraki Robots, nandyan din po yung Sun and Neo Phoenix, Shinshu Brave Warriors, at makikita nyo yung sa huling-huli yung Kawasaki mga kalaban natin, which is nakalaban na po ng Yokohama nitong mga nakaraan. Yung so far so good, okay yung performance ng Yokohama doon. So ang laki ng tsansa mga kaibigan, ulit-ulit na panalo lamang, i-maintain lamang yung magandang sistema ng Yokohama ngayon, especially yung tandem ni Yuki Kawamura at ni Kai Sotto ay masisigurado yung pagkapanalo. Pero mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, yung estratehiya nga po ni Coach Aoki Taketo para nga po sa Yokai hindi pwedeng laging ipakita kasi mababasa at mababasa yan ng kalaban. At iniingatan din ngayon ng Yokohama yung foul trouble nga po na posibleng mangyari kay Kai Sotto. And for sure si Kai Sotto ang pag-iinitan dyan. Napakanipis lamang ng tawag ng referee kay Kai Sotto mga kaibigan. Konting dampe tatawagan ng foul, no? Kasi nung last game nakita naman natin first half pa lang may 3 foul na si Kai Sotto. Papaano pa sa second half? Ilang minuto pa yon, 20 minutes pa. Paano? Sigurado konting topic lang tatawagan na naman. Yun po yung iniingatan. Kaya nagiging problema din yan sa ating pambato, yung naiilang siya minsan gumalaw kahit nga napakalayong-layo na si Kai Sotto, natatawagan pa rin. How much more pa? Sigurado pag papasok na sa playoffs yung mga teams, dyan na magkakaroon ng mga dikitang laban, no? Sabihin natin kahit konting topic tatawagan agad. Yun po yung pinaghahandaan ngayon ng Yokohama. Pero syempre alam na po ni Coach Taketo yung ganyang klase ng sistema dito sa bilig. Alam nyo, napaka swerte talaga ni Kai Sotto dito sa Yokohama at maswerte din ng Yokohama sa ating pambato kasi napaka maalaga. Si Kai Sotto po hindi nila pinapabayaan, no? Talagang inaalagaan mabuti ni Coach Taketo yung playing time ni Kai. Nasa 20 to 30 minutes of playing time. Yung kanyang highlights talagang nandiyan, tapos hindi pa siya pinagdadamutan ng bola ni Yuki Kawamura. Kahit
kahit si Yuki Kawamura yung captain po ng Yokohama, hindi siya nagdadamot ng bola kay Kai Sotto. Wala pa siyang pakialam kahit hindi siya makapuntos, basta mapasa niya ng maayos kay Kai Sotto. Yun yung sinasabi natin na talagang tandem. Yan ang tunay na tandem na hindi nakuha ni Kai Sotto sa ibang teams na kanyang pinaglaruan, especially sa Hiroshima Dragonflies. Mga kaibigan, may nagtatanong din, may pag-asa nga bang makaharap ng Yokohama etong Hiroshima Dragonflies, yung kanyang dating kupunan? As of now mga kaibigan, medyo malabo pa, no? Pero tignan natin kung pagka nagkaroon kasi ng standings yan, no, na bago yung sitwasyon, pwede nilang makaharap. Pero as of now, wala pa tayong nakikitang updates kasi wala pa sa listahan ng mga kalaban po ng Yokohama itong Hiroshima. And hopefully soon, makalaban nga, no, malaman natin yung pagkakaiba. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. And please mga kaibigan, don't forget naman po to like and subscribe. Maraming salamat po. I-update ko po kayo muli. Pasensya na po sa ating content, no? Minsan talaga hindi tayo perfecto, pero ginagawa ko po yung the best ko para makapagbahagi sa inyo ng quality content, no? Nasa time naman tayo nasa improvement naman po tayo araw-araw at andun yung best natin para ipakita sa inyo. Well mga kaibigan, maraming salamat sa pagsuporta, and please don't forget to like and subscribe.